Hello guys, welcome to today's Topic TV. Nakakakalat niya ni Yolo Alonso. Dalawang kulit yun, yung nag-abuso na akin. Sana makalaki ko kayo ng pwedeng ko dito. O kaya ay natutuloy ko. Magandang araw po sa lahat ng ating taga-subaybay. Isang nakakabahalang insidente ang ibinahagi sa atin ng isang food delivery rider na umano'y naabuso ng dalawang pulis sa May Muñoz Market in Quezon City. Ang biktima ay isang person with disability na nagsusumikap maghanap buhay, ngunit sa halip na hustisya at proteksyon, takot at pangamba ang kanyang natamo. Ayon sa biktima na si Piolo Alonzo, nangyari ang insidente noong gabi ng August 9, bandang alas 10:35 ng gabi. Galing siya sa biyahe bilang food panda rider at kagagaling lamang sa bahay upang magpalit ng damit at magtungo sa palengke para bumili ng gamot. Habang naglalakad papasok sa palengke, may nakita siyang hinahabol at dinadakip ng mga pulis. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, siya rin ay pinara. Sinabihan umano siya ng isa sa mga pulis na magtungo sa madilim na bahagi ng lugar. Ngunit pinili niyang huminto sa mas maliwanag na bahagi sa tapat ng isang bigasan. Dito na umano siya kinapkapan at hinalughog ang kanyang bag at motor. Walang nakita ang mga pulis, ngunit paulit-ulit siyang tinatanong tungkol sa umano'y shabu na wala naman daw siyang dala. Nang makita ng isa sa mga pulis ang plastik ng yelo na gamit niya sa kanyang bag, inakusahan siya na doon umano nakalagay ang ilegal na droga. Ayon kay Piolo, muling kinuha ang kanyang bag at dito umano ay kinuha ang 3,000 piso niyang ipon. Nang siya ay paalisin, hindi na niya agad nabilang ang pera dahil sa takot at pagkataranta. Pagdating niya sa Muñoz, napansin niyang natira na lamang ay 100 pesos at ilang barya. Dagdag pa ng biktima, labis ang kanyang pangamba na baka maulit ang insidente at posibleng taniman siya ng ilegal na droga. Isa umano siyang person with disability na marangal na naghahanap buhay para sa kanyang pamilya. Mga kababayan, ang ganitong mga aligasyon ng pang-aabuso ay hindi dapat palampasin. Sigurado po tayo na sa ilalim ng pamumuno ni Raffy Tulfo at Colonel Bosita, hindi nila hahayaang mamayani ang ganitong klaseng katiwalian at pagmamalabis sa kapangyarihan ng kapulisan. Asahan po natin na kapag nakarating sa kanyang tanggapan ang ganitong usapin, sisiguruhin nilang mananagot ang mga mapapatunayang sangkot. Kaya panawagan ng biktima sana'y makarating sa kanila ang insidenteng ito. Ayun po mga idol, no? Humihingi po to ng tulong yung pinsang kong PWD. Yan, ikaklaro ko lang po yung salita niya kasi po may problema po din sa pagsasalita. Yan. Na-checkpoint po siya kagabi ng mga pulis. Then, sa palengke po mismo siya kineckpoint. Then, kinuha po yung, kinek po yung bag niya. Tapos yung motor niya, may nakitaan po siya ng plastic ng yelo. Diba? Usually sa rider, kailangan po talaga ng plastic ng yelo. Pantaklob sa sa cellphone. Then sinabi niya lagayan daw ng droga, ganyan. Then yung kinuha po yung bag niya, yung pera niya, kinuha. Magkano kinuha sa'yo? Yan, kinuha lang po siya ng pera ng pulis na halagang 3,000. Yan, naipablatter na rin po namin sa barangay. Tapos sana po matulungan po itong mga rider, ng mga kapwa rider ng pinsan ko na mga kakilala niya. Paki-mention naman po si Raffy Tulfo or si si Colonel Bosita para po matulungan po, para po magawan po ng aksyon. Kasi baka po sa susunod, dahil baka po pag-initan, baka po wag naman po sana mangyari yung kinakatakutan namin. Baka sa susunod po, taniman po siya ng droga, gawa po siya ng kwento. Yan. Sana po matulungan po para po may paliwanag ng maayos ng pinsan ko kung sinong tutulong sa kanya. Yan mga idol, patulong, pa-share na lang po. Yan. Sana Colonel Bosita, kung napapanood niyo po itong video na to, sana po matulungan niyo po itong pinsan kong PWD na nagtatrabaho ng marangal. Kay Raffy Tulfo rin po, sana matulungan niyo po ito. Yan.